Taurus, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong money reading for April 2024. So, titinan natin ang energies ng inyong kaperahan, money, career, finances for April. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mystic Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you are interested in private readings, meron tayong 30% discount. Extended yan hanggang March 31. Ayan, so meron tayong link sa description. Paka-check na lang. Tsaka sa pin comment kung paano mag-book. Okay, Taurus, let's see what's up. Okay, imagination. O marami kang mga creative ideas ngayong April. This is going to set you free, no? Maaring meron kayong mga hindi pinapansin na na ideas ninyo kasi iniisip nyo na naku, mukhang hindi naman to feasible, no? Ibig sabihin hindi to posible or maaring mahihirapan kayo na gawin. But I think, no, whatever this is, kung nandyan yung interest mo, nandyan yung talent mo, naniniwala ka sa sarili mo, definitely you're going to be successful in that field. Okay? Love. O, ayan. Doing what you love. So, yung iba sa inyo, Taurus, gagawin nyo kung saan kayo masaya, ano yung mahal nyo pagdating sa trabaho, sa career, kung gusto nyo ng business, mahal nyo yung pagnenegosyo, or ang trabaho nyo, may rewards. O, diba? May passion pa talaga. Yung iba sa inyo, maaring meron kayong makikilalang romantic partner sa inyong workplace. Okay? Parang biglang naging love reading eh. But this is about being passionate sa mga talents and skills mo. Whatever you do, sa career, sa business, oo. I also see you na i-reinvent yung sarili mo or meron ka matutuklasan, madidiscover mo sa sarili mo na magaling ka pala sa ganitong field, sa ganitong bagay. And then, you will fall in love in that. Halimbawa, sinubukan mong mag-painting. Ayan. As a hobby, bilang libangan mo lang. Tapos na-realize mo, ang saya pala, no? Hanggang sa minahal mo na talaga. Nag-fall in love ka sa pagpipaint. And pag may passion ka na kasi dyan, ang bilis lang eh. Ang bilis mo lang gawin. Ang bilis mo lang maging successful because you are passionate in what you do. So, yung success, yun eh, darating na lang yan, no? And money will just, darating na lang, no? Kasi it will show sa trabaho mo na magaling ka. So, marami ka ma-attract na clients, buyers. Let's see your overall energy. You have the Two of Pentacles. Multitasking, oh. Grabe. Meron kang pinapalago ngayon. Pinapalago mo yung negosyo mo or yung kaalaman mo. Yung iba sa inyo, kung meron kayong business, talagang magdo-double time kayo ngayong April, no? Para mas mapalago yan. Yung iba sa inyo, you are eyeing for expansion ng negosyo. So, pwedeng magdadagdag kayo ng branch or magdadagdag kayo ng services, ng products sa inyong negosyo. Yung iba naman sa inyo, maaring may offer sa ibang bansa. Or merong opportunity na magtrabaho abroad. And at the same time, magnegosyo. Kasi pwede nyong ipa-asikaso sa iba. Yung negosyo ninyo habang kayo ay nasa abroad. Yung iba naman, kahit nasa abroad kayo nagtatrabaho, pwede kayong magnegosyo online. So, let's see your challenge. Ano yung challenge? Three of Swords. Nako. Yung iba sa inyo, maaring affected kayo sa personal nyong issue. Especially sa relationship. May mga pagkakataon na iisip nyo pa rin yung mga pinagdaanan nyo in the past, especially
sa relationship. Like, yung iba, nagkaroon ng heartbreak, nagkaroon ng separation. You're, parang, pinapakita mo ngayon na okay ka, pero deep within you, you are struggling. Kaya nga yung iba sa inyo, nililibang nyo yung sarili nyo eh. Meron kayong mga sinusubukan na hobbies. Ayan. Yun nga yung nabanggit ko sa inyo kanina. Pero, yan yung pwedeng mag-lead sa'yo sa sa success. Like, for example, yung iba heartbroken, sinubukang mag-alaga ng mga halaman. Tapos, eventually, nag-grow na kayo ng mga plants na pwede nyong ibenta. And, dun mo nakita yung success mo, no? Dun mo nakita yung passion mo na kung hindi pala dun sa heartbreak na yon, hindi ka mag-venture out sa mga libangan na yan, like yung paghahalaman, and hindi mo marirealize na yun na pala yung iyong passion, 'di ba? So, yung mga failures, nililid rin tayo niyan to success. Kaya kailangan lang is you believe in yourself. You need to step into your own power. Let's see your opportunity. The Emperor. You have the opportunity to be the leader in your community, the leader in your business. You have the Knight of Swords. I feel like meron kang alam mo yung may mga tao na kapag nagsalita is parang they have a certain command na na parang leader, ganon. Oo, may mga ganun pag nagsalita sila, they have this authority energy na parang sila ay boss, sila ay leader, ganon. Yun yung opportunity mo na to show the world how confident you are in what you do. Maaring yung iba sa inyo, mas magiging aggressive pagdating sa pakikipag-business, pakikipag-communicate sa iba. Tapos, parang, ay hindi ko ma-explain kasi ng talagang todo-todo, but yung confidence sa pagsasalita mo, yan yung nagdi-dictate ng success sa'yo eh. So, parang, if you ini-embody mo yung confidence whenever you speak, nag-a-attract yan ng opportunities para sa'yo. Kaya, tsaka mga leadership role. So, let's see your blessing. The Hermit and the King of Wands. Yung iba sa inyo, ang blessing is peace, katahimikan, and also healing. I feel like you are changing something sa buhay mo na alam mong hindi na siya nakakatulong sa pag-unlad mo. Example, dati mahiyain ka. And na-realize mo nung naging confident ka, nag-step into your own power ka, mas marami kang na-attract na opportunities. So now, you are letting go of that, your old self na mahiyain, na madaling maimpluwensyahan ng ibang tao. But for you, meron kang sarili mong paninindigan ngayon. Kumbaga thrive ka sa pagiging kahit mag-isa. Oo. Kumbaga kaya mong maging independent nang walang inaasahang iba. That is your blessing. You also have the seventh house, moon in the seventh house. Ano ba yan? Nakakaloka tong Mercury retrograde. Anyway, this is about companionship. Parang may business partnership ka. Pagdating sa career, merong Saturn in the 10th house. You will be rewarded sa yung career. The moment na talagang trinabaho mo yan. Kasi yung iba merong nagtatrabaho pero hindi na re-reward eh. But for you, you are going to be more rewarded. Yung iba sa inyo, meron kayong leadership role. Maaring may promotion sa inyong trabaho. Kayo ay magiging boss, supervisor, manager. You're going to be in control. New opportunities and choices are opening to you now. Claim them.
May mga bagong opportunities na parating for you. So, i-claim mo na daw yan. The power to heal the earth is within you. Yung iba sa inyo, meron kayong spiritual powers, no? Na pwedeng nasa spirituality kayo. You can also heal others through your work, through your service. Okay? So, that is your reading, Taurus. Thank you so much. Bye.